Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Ja, 32 years old. At feeling ko naman, boyfriend material po ako. Matagal na po akong naghahanap ng girlfriend pero hindi ko alam kung bakit parang mailap ang tadhana. Minsan, niloloko ako. Hindi sineseryoso. Nangyari na rin po sa akin yung merong babaeng in love sa akin pero hindi ko naman mahal. Pero this time around, parang iba po ang ihip ng hangin. Meron po akong girlfriend na sobra naman po sa pagka-independent. Galing po siya sa isang 6 years na pagiging single. Tapos, siya yung tipo ng babae na sanay gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Nung una po, DJ Lindsay, yun po yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi sa past relationship ko, sobrang immature po nung ex ko. Lahat sa akin inaasa. Sa akin nakadepende yung ex ko. Pero ibang-iba po yung girlfriend ko ngayon. Kaya niya gawin lahat ng bagay ng mag-isa. She travels alone, lives alone, handles things on her own. Ayaw niya nang sinusundo. Ayaw nang nagpapasundo. Minsan, nag-date kami, tapos na-late ako. Ang eksena, Lindsay, kumain na siya ng mag-isa. Hindi niya na ako hinintay. Ang sabi niya sa akin, sorry hindi kasi ako sanay ng merong hinihintay. Okay lang naman, pero feeling ko may mali. Kaya pinag-awayan namin yon, DJ Lindsay. Sabi niya sa akin, bakit? Mali bang maging independent? Hindi naman talaga, 'di ba? Pero sa side ko, hindi ko kasi nararamdaman sa kanya na importante ako.
Kaya tinanong ko yung sarili ko, anong silbi ko? Bakit pa ako nandito bilang boyfriend mo kung kaya mo naman palang gawin lahat ng bagay nang ikaw lang? Nang mag-isa. Parang hindi mo naman ako kailangan eh. Minsan naiisip ko, siguro kaya lang siya nag-boyfriend para sa tawag ng laman. Kasi kailangan niya ng lalaki. Pero hindi rin eh. Kasi hindi naman siya ganong tipo ng babae. Siguro dahil sa tagal ng panahon na single siya, hindi siya sanay ng merong inaasahan. Hindi siya sanay ng may nag-aalaga sa kanya. Kaya naman hindi ko maramdaman na kailangan niya ako. Maliban na lang kung may mangyayari sa amin, doon, kailangan niya talaga ako. DJ Lindsay, 3 months pa lamang po kami. Kaya hindi ko po alam kung masyado bang maaga para mamroblema ako. Hindi ko alam kung masyado pa bang maaga para sabihin na hindi niya ako kailangan. O kung mas okay na, hayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niyang mangyari. Hayaan ko siya na mamuhay mag-isa, pero nandito ako. Napakahirap pong magmahal ng taong independent. Parang hindi ka niya kailangan sa buhay niya. Gusto ko siyang alagaan, pero parang ayaw niyang magpaalaga. Ano po bang dapat kong gawin? Anong dapat kong patunayan sa kanya para maramdaman niya na boyfriend ako, nandito ako? Ikaw lang ang pag-ibig.